Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma at sa ating ebanghelyo narinig natin, unti-unti inihahanda na ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad sa gagawin niyang pagharap sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap, kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. At isinama niya ang tatlo sa kanyang mga alagad at nagpunta sila doon sa itaas ng bundok Tabor at si Jesus kasama sana itong tatlong alagad na ito ay nagdasal. Pero sabi ng ebanghelyo, nung si Jesus ay nagbagong anyo at nandoroon sa kanyang tabi si Moises at si Elias at nagningning ang kanilang kasuotan, ang kanilang mukha, ang kanilang itsura. Itong tatlong alagad tulog. Bakit kaya? Kapag napunta na po tayo doon sa tinatawag na bundok Tabor, talagang matutulog ka sa sarap ng klima. Napakataas ng lugar. Pag-akyat mo pa lang doon, ang bubungad na agad sa iyo ay napakakapal na fog. Yung mga ulap na nandyan, dahil sa sobrang taas, halos yung ulap nandyan na. Kapag ikaw ay nakatayo sa lugar na ito at nandyan yung kasama mo sa gawidyaan, hindi mo na siya makikita dahil sa kapal ng ulap, ang sarap matulog. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit itong tatlong alagad na ito, sa halip na samahan si Jesus magdasal, natulog. Pero ano ba talaga ang dahilan? At isinama ni Jesus ang tatlong alagad na ito. Alam ni Jesus, pagbaba nila ng bundok, hindi magtatagal, haharapin na niya ang kanyang kamatayan. At gusto niyang ipakita sa tatlong alagad na ito, lahat ng paghihirap, pagpapakasakit at kamatayan na haharapin ko. At ganoon din ang mga paghihirap na haharapin ninyo. Lahat ng iyan ay hindi mababaliwala. Ang lahat ng inyong paghihirap, ang lahat ng inyong sakripisyo dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay may magandang patutunguhan. Yon ang gustong ipaunawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kapag haharap na kayo sa matinding pagsubok, balikan ninyo itong magandang karanasan na ito dito sa itaas ng bundok kung saan ipinatikim, ipinasilip sa inyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Na kung kayo ay mananatiling tapat sa Diyos sa kabila ng matinding pag-uusig at kung kayo ay tunay na mananalig, kakapit at magtitiwala sa Kanya hanggang huli, makakasama niya kayo sa Kanyang kaluwalhatian sa langit. Hindi mababaliwala ang lahat ng inyong paghihirap dahil sa akin. May magandang pupuntahan ang lahat. Kaya may dahilan kung bakit isinama ni Jesus ang tatlong alagad na ito. At tama si Jesus. Pagbaba nila ng bundok, hindi nagtagal, hinarap na ni Jesus ang kanyang pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan. At sa mga sandaling iyon, ang mga alagad din, humarap din sa iba't ibang uri ng matinding sitwasyon na kinakailangan silang magdasal.
desisyon. Ikaw ba ay para kay Jesus at kaya mo bang manindigan na ikaw ay para kay Jesus? Isa-isa. At patutunayan nila sa salita, ako'y para kay Jesus. At alam natin yung nangyari sa 12 alagad, di po ba? Bawat isa na humarap sa iba't ibang uri ng pagsubok ay talagang nagpatunay, ako'y kay Jesus. Ako'y tatalikod, lalayo kay Jesus. Ang tanging naiwan lang, nag-iisa. Sa 12, isa lang ang nanatili sa presensya ni Jesus. Yung alagad na nagmahal kay Jesus at minahal ni Jesus. Yung 11, bumagsak sa pagsubok. At dito sa 11 na ito, yung isa tuluyan ng bumagsak sa pagsubok. Habang yung 10 nakabalik. Mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma, ang ipinapaalaala at paulit-ulit na sinasabi sa atin sa paglalakbay natin sa buhay na ito, humaharap tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sa bawat sandali na tayo ay sinusubok, ang gustong malaman ng Diyos, ikaw ba'y para sa akin o hindi? Pipiliin mo ba ako o hindi? Mananatili ka ba sa akin o hindi? At alam natin ang nagiging sagot natin sa bawat pagsubok na hinaharap natin sa buhay. Sa Kwaresmang ito, hingin natin sa Diyos ang biyaya. Ano bang pagsubok ang dumating sa ating buhay? Manatili tayong kumakapit, nananalig, at nagtitiwala sa Diyos. Hindi po iyon madali. Kapag nandun na tayo sa sitwasyon na tayo'y sinusubok, baka katulad ni Judas Iscariote, mas piliin natin ang 30 pirasong pilak kaysa kay Jesus. Hindi natin masasabi, baka kapag tayo ang inilagay ng Diyos sa sitwasyon, kilala mo ba yung taong iyan? Si Jesus, tagasunod ka ba niya? Baka katulad ni Pedro, i-deny din natin si Jesus. Kapag nandun tayo
sa matinding pangangailangan. Baka ang mas piliin natin ang kasinungalingan. Nakakalungkot ang mga nangyayari sa paligid natin ngayon na para bang ang lumalabas na mali ay yung tama. Na para bang yung kung ano ang tama at kung ano ang dapat, siyang parang nagiging mali. Ang hirap sa panahon natin ngayon, hindi mo malaman sino ang nagsasabi ng totoo. Nagkalat ang fake news. Nagkalat ang mga plastic na tao. Ano ba talaga ang totoo? Sino ba talaga ang totoo? Sa Kwaresmang ito, ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na manindigan para kay Jesus, kumilala sa prinsipyo ng katotohanan na tinuturo ng Ebanghelyo at piliin si Jesus sa kabila ng lahat. Amen. Magsitayo